Yo, what's up mga bossing? So good afternoon sa inyo. So for today's vlog, ang pag-uusapan naman natin is about pros and cons ng ATR 160 natin after 5 months of usage. Yo, what's up mga bossing? Good afternoon sa inyo lahat. At simulan natin sa mga cons muna ni ATR 160. But first, sabihin ko muna kung kailan ko binili yung unit and kung saan ko siyang branch na bili. I purchased this ATR 160 sa Bristol, Caloocan branch dyan sa 10th Ave, Caloocan. 159,900 walang discount plus 3,500 sa LTO, and 2 weeks bago ko nakuha yung ORCR, and then cash ko siya binili. Yan, so February 14 natin nakuha si ATR 160 to be exact, and then pagkuha natin sa kanya, check natin lahat ng specs niya and parts bago natin ilabas ng kasa. And tinuruan naman tayo ng agent natin na si Sir Albert sa Bristol Motorcycle Caloocan kung paano i-navigate yung mga ibang features ng ATR 160. And aside from that, nagbigay din ng assistance si Sir Eugene dun sa Bristol Motorcycle Caloocan regarding sa documents, kung kailan lalabas ito at saan kukunin yung plaka. Simulan na natin yung cons natin mga boss para dun sa mga magkakaroon at kukuha pa lang or bala kumuha ng ATR 160. So tara, let's go! Yan, so sa mga followers and subscribers ko, alam ko familiar sa inyo itong lugar na to. Masarap mag-vlog dito kasi medyo tahimik, at the same time wala masyadong tao. So dyan tayo nakapark sandali lang at mag-vlog tayo regarding sa cons ni ATR 160 and pros niya after 5 months of usage. Yan, so, medyo madumi na. Pang service ko yan pag deliver ng mga products natin. Yan, wala pa masyadong upgrades. Yung ano lang, basic MDL lights, yung front fender extension para sa putik, syempre tag-ulan na, kailangan natin yan mga boss. Available naman yan for our ATR 160, tsaka yung extended tire hugger din, dahil sa talsik-talsik medyo delikado tayo dyan, diba? Mas maganda na yung prevention. Yun mga boss, so first cons natin sa ATR 160 na unit natin after 5 months of usage is of course yung TPMS, dahil nakuha natin tong unit na to is wala pang TPMS. So sabi ng aking agent is for upgrades daw yun. At mag-upgrade ka, which means baka may bayad. Yun ang sinabi niya sa akin before. So iniintay ko lang yung upgrade doon, and ngayon nga lumabas na yung ibang batch meron ng TPMS. The problem is hindi pa ata ganun ka-accurate yung TPMS sa unit natin dito sa Pilipinas. And I believe yung mga merong TPMS sensor is 149,000 lang nila nakuha yung unit nila. So instead of magdagdag, discounted pa sila ng 10,000. So yun yung first cons ko dito sa unit na to. Second cons natin mga boss is ball race or knuckle bearing. So pagkuha ko ng unit na to sa kasa is medyo may katigasan nga ang kanyang manibela, and nung first PMS ko, pina-adjust ko pa to dahil medyo paling yung manibela nito. So probably maluwag yung ball race or yung knuckle bearing. Either or, kailangan ipacheck mo muna to bago mo i-release sa kasa. So yun yung ating second cons. Yun, so let's go to our third cons, yung suspension. So paglabas ko sa kasa nung February 14, sinubukan ko na to sa DRT, pataas, pababa, paahon, lubak, diretso, sa dinggalan. So far, okay naman ako sa suspension nito. Yun nga lang, if comfortability wise, yung sa likod niya kailangan mong ipa-adjust ng konti kasi medyo matigas yung rear suspension. Pero kapag may angkas ka naman, saktong-sakto na yung rebound niya. Yung doon naman sa harap, yung front suspension, yung cons doon is medyo maliit yung travel kapag inverted front suspension. Yun yung issue kay ATR 160, kaya medyo pag nalubak ka ng sobrang lalim, yung hindi mo nakita, talagang tutunog yung front suspension mo. Yan, so yun yung third cons natin dito sa ATR 160. And then yung next na cons natin is regarding naman to sa vault retightening. So of course, kapag kuha ko ng unit natin, may mga napansin ako dun sa parting rear suspension ng ATR 160 natin na medyo may kaluwagan. And kinonsern ko naman kagad dyan bago ko ilabas sa kasa. And then sabi nila, check po namin sir. Then may mga sinikipan sila ng konti. And then pansin ko rin sa ibang ATR owner is sabi nila, sabi doon sa kanila ng mekaniko is normal daw po yun. So kung sobrang luwag naman ng rear suspension nyo at sumasayaw or gumagalaw, pa-double check nyo muna bago nyo ilabas ng kasa. Yun ang pinaka-importante. Kasi yung safety nyo yung nakasalalay dyan. So yun yung ating fourth cons, yung tights or volts retightening ng mga unit bago ilabas sa kasa.
Yun, so fifth cons natin yung braking system or brake system nito ni ATR 160. So una pa nga lang obvious ko na nung kinuha ko tong unit na sobrang kapit ng preno sa likuran. So sabi nila medyo aggressive daw, which is sa akin naman sakto lang. Kasi ang rule ko kapag scooter ang dala ko is lagi namang combination yan. Front and back ang pindot ko para sa perfect braking system. So pagdating kay ATR 160, ang cons niya is aggressive yung likod and then mahina yung harap. So yun yung concern ng iba. Para sa akin, ang major concern talaga or cons nito ni ATR 160 is yung preno sa harap. Dahil pag pinipindot mo yung preno sa harap is may mga tumutunog. Kaya maganda bago mo ilabas yung unit mo, check mo muna yung front brake system and then yung rear braking system nito na ATR 160 bago mo ilabas sa kasa. And then yung mga sumunod na minor cons is yung headlight and then yung seat. So sa headlight naman may mga ibang concern yung mga owner na nagmo-moist daw yung headlight nila. So possible yun, it's either maluwag lang yung socket sa likod ng outlet ng headlight. And then pagdating naman sa seat cover, kapag long ride medyo masakit nga sa puwet yung seat ni ATR 160. So pa-upgrade na lang siguro sila ng upuan. Pero yun, isa rin sa mga cons yun. So seat and then yung headlight. Pakinggan nyo yung ating makina after 5 months of usage ni ATR 160. Yan. Para sa akin, tahimik pa din siya. Hindi naman siya nagbago ng tunog simula nung kinuha ko. Kapag tumatakbo lang, syempre, mas ramdam mo na yung konting-konting vibration dahil nga sa medyo paahon lahat ng kalsada rito sa area ko. Pero so far hindi pa naman ganun ka ano yung dragging, kung dragging man ngayon. Pero probably after a month, pwede ko na siyang ipa CVT cleaning, tapos change oil ulit, 'di ba? Yan, sobrang tahimik pa niya. Yun mga boss, tapos check naman natin yung connectivity natin sa ating phone to ATR 160 kung okay pa rin after 5 months of usage. Ayan, open natin yung ating ATR 160, then connect natin sa Carbit Ride. Ayan, mabilis, connected kagad siya. Ayan, navigation. Okay naman yung navigation natin. Check natin yung phone mirroring kung active pa din. Ayan, check natin phone mirroring. Okay. Yun. Ayan, so after 5 months of usage, mabilis pa din naman mag-connect yung cellphone natin sa ating TFT display. And feeling ko after 1 year, may expire na to. Dahil yun ang sinabi ng agent natin. So after 1 year, hindi ko alam kung working pa din tong navigation natin or yung phone mirroring. Pero i-update ko kayo from time to time. Dahil sinabi lang naman ng agent natin is 1 year expiration yung ating Carbit Ride. At pwede naman siyang i-renew. Maglalagay ka na ng email or magbabayad ka for that application. Pero so far, goods na goods pa siya after 5 months. So yun mga paps, yun yung pros and cons ng ATR 160 natin for 5 months of usage. Yun po ay nakadepende sa akin. So araw-araw to ginagamit from delivery, dadala ng konting mga gamit and stocks. Pero depende pa rin yan sa paggamit natin as always. At kung paano i-maintain yung sarili-sarili natin mga motor. So syempre yun is aking reaction or feedback or opinion sa aking sariling 5 months of usage. So again, may pataas, may paahon, may lubak na dinadaanan itong ATR 160. Actually araw-araw paahon, humps, lubak dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So alam nyo naman, di ba? Yun mga boss, pero syempre ang ultimate cons ng lahat ng dealership, hindi lang si Bristol, hindi lang si CF Moto or ng ibang mga brands, ang ultimate cons ng lahat ngayon ng motorcycle dealership is ang release ng ORCR. So yes, tama po. Napakatagal po ng ORCR ma-release ngayong batch ngayon ng mga ATR 160 new owner. May maabot ng 1.5 months to 2 months. So kaya I advise, bago po kayo bumili ng unit, yun po muna yung una nyong itanong kung ilang linggo or buwan bago ma-process or ma-release ang ORCR nyo.
Again, so far, so goods pa po si Aether 160 natin for almost 5 months of usage. Nasa pag-aalaga lang po talaga yan ng scooter, kahit anong brand, masisira at masisira agad yan kung winawasak mo talaga at hindi mo inaalagaan. Ciao!